Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makatakas kaya si Lynette sa pagkakabihag sa kanya ni Carlos? Ano ang gagawin ni Zoe ngayong alam niya na kung anong klaseng magulang meron siya? Magandang araw at ito na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ikinataranta ni Annalyn na hindi nila naabutan ang nanay Lynette nila at si Carlos at tuluyan na silang nakaalis. Naabutan nila si Harry sa labas ng bahay ni Carlos at sinabi ni Annalyn ang dahilan kay Harry kung bakit nila hinahanap ang nanay Lynette niya at si Doc Carlos, pero hindi pinaniwalaan ni Harry ang ipinakita niyang records tungkol sa tatay Carlos niya. Nagalit naman si Annalyn kay Harry dahil hindi nito pinaniwalaan ang sinasabi niya, pero ang importante ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang nanay Lynette. Kailangan malaman ito ng tatay Robert niya, kaya dali-dali silang nagpunta sa Apex. Pagkadating nila sa Apex, nakita agad nila ang tatay Robert niya at sinabi niya na sinubukan nilang sundan ang nanay Lynette niya sa airport pero bigo silang makita ito. Kaya mas lalong ipinag-alala ni Annalyn dahil sinabi ng sekretary ni Carlos na hindi nila nagamit ang ticket nila para sa bakasyon. Ang hinala naman ni Robert na hindi pa sila nakakalabas ng bansa. Kaya naitanong nila kay Harry kung may alam siyang pwedeng puntahan ni Carlos. Sabi ni Harry na may alam siya na at sasamahan niya sila para patunayan na hindi totoo ang sinasabi at binibintang nila kay Carlos na isa itong masamang tao. Habang si Chang, Susan at Josa naman, tinawagan ni Annalyn na pumunta na sa presinto para mag-file sila ng kaso laban kay Carlos at isama nila si Joyce. Saka umalis ang apat para puntahan sa rest house ang sinasabi ni Harry. Samantala, tuluyan ng natangay ni Carlos si Lynette dahil natuklasan niya na ang ginawa niyang pagpatay kay Irene. Sinubukan tumakas ni Lynette pero sinaktan siya ni Carlos kaya tuluyan siyang nawalan ng malay. At nang magising siya, nagtaka siya kung bakit siya nakatali at kung nasaan sila. Nakiusap si Lynette na pakawalan siya pero tumanggi si Carlos. Maya-maya tumunog ang telepono ni Carlos at nakita niyang tumatawag si Zoe. Kaya agad siyang bumaba ng kwarto habang si Lynette naman ay galit na galit kay Carlos at sumisigaw na pakawalan niya siya pero hindi siya pinansin ni Carlos. Samantala sa Apex, hindi nakatiis si Zoe na hindi tawagan si Carlos para tanungin kung totoo nga ang mga kumakalat na chismis na siya ang pumatay kay Irene. Nang makausap ni Zoe si Carlos, nakumpirma niya na totoo nga ang lahat ng balita na nakakarating sa kanya at hindi halos siya makapaniwala sa natuklasan niya kung anong klaseng magulang meron siya dahil pareha silang mga kriminal. Hindi matanggap ni Zoe ang mga nangyayari at naiiyak siya. Galit naman na sinabihan siya ni Carlos na wag na siyang tatawag, saka ibinaba ni Carlos ang telepono. Ikinabahala ni Zoe ang natuklasan niya baka kung anong gawin ni Carlos kay Lynette dahil alam niya hawak ni Carlos ito at ikinakatakot din niya na baka patayin din ni Carlos si Lynette. Nag-iisip siya kung ano ang dapat niyang gawin at kung sasabihin niya ba kay Annalyn na siya ang totoong salarin sa pagpatay kay Irene at sa pilitan niyang dinala ang nanay Lynette niya para itago ito sa kanila. Mananaig kaya kay Zoe ang pagiging kapatid niya kay Annalyn para tulungan silang mahanap ang nanay Lynette niya o pagtatakpan pa din niya si Carlos. Samantala, galit naman si Carlos pagkatapos niyang makausap si Zoe dahil alam na ni Zoe kung ano ang ginawa niya. Pumunta siya ng kusina para kumuha ng alak para makapag-isip siya at inaalala pa din niya ang bangkay ni Irene kung tumuwad ba si Empoy sa usapan nila na i-cremate ang bangkay nito para tuluyan ng walang makakita sa katawan ni Irene. At para makasigurado si Carlos, tinawagan niyang muli si Empoy para itanong kung nagawa niya na yung pinapagawa niya sa bangkay ni Irene. Sinabi naman ni Empoy na nagawa na nila kaya natuwa si Carlos at sinabi niya na ipapadala niya na lang ang bayad. Pagkababa ng tawag, pangiti-ngiti pa si Carlos dahil sa wakas na idispatcha na si Irene at wala nang makakakita sa bangkay niya kaya nakahinga na siya ng maluwag. Pero ang hindi alam ni Carlos, nagsinungaling si Empoy sa kanya dahil hindi pa nila nagagawa ang cremation ni Irene dahil ipinaayos pa lang niya yung cremation chamber nila. Kaya sinabihan ni Empoy ang tauhan niya na agad niyang sunugin ang bangkay ni Irene pagkadating nila.
Samantala, bumalik naman si Carlos sa kwarto kung saan nila ikinulong at iginapo si Lynette pagkatapos nilang mag-usap ni Empoy. Pagkakita sa kanya ni Lynette, tinanong niya ito kung sino ang kausap niya. Akala ni Lynette kausap ni Carlos si Annalyn o si RJ. Dahil sa kanila lang naman ito galit na galit. Dahil baka alam na nila ang ginawa ni Carlos sa kanya at hinahanap na siya. Sabi ni Carlos na hindi sila ang kausap niya at lalong hindi siya mahahanap ng mga ito. Hindi nakakibo si Lynette at galit na tiningnan si Carlos. Samantala, kinabukasan agad nagpunta sila Tiang Susan, Josa at Annalyn sa punerarya para alamin kung nasa kanila pa ang bangkay ni Irene dahil kailangan nila itong makita at makasigurado na si Irene nga ang bangkay na nakita nila noong pumunta sila sa Lamay. Kaya ipinakita ulit ni Tiang Susan ang picture ni Irene kay Empoy, ang embalsamador ng naturang punerarya. Galit na sinabi ni Tiang Susan kay Empoy na nakita nila ang bangkay ng babaeng yan kagabi sa saklaan at alam ni Tiang Susan na sa kanya kumukuha ng bangkay ang kaibigan niyang si Norma para gamitin nila sa pasugalan. Umamin naman si Empoy na sa kanya nga kumukuha ng bangkay ang kaibigan niya. Ngunit itinanggi niya na wala namang ganyang itsura sa punerarya nila na kaya pilit niyang pinapaalis ang tatlo dahil wala sa kanila ang bangkay na hinahanap nila. Maya-maya dumating ang tauhan ni Empoy at sinabi nito na, "Boss, handa na yung patay para sa cremation." Ikinagulat ni Annalyn ang sinabi nito kaya hindi na sila nagpapigil sa dalawang lalaki at agad tumakbo papasok ng morgue si Annalyn para tingnan kung bangkay nga ni Irene ang nasa loob. Walang nagawa si Empoy kundi mapasigaw na lang na ito na, "Miss, bawal kayo dyan." Hinambol nila si Annalyn para pigilan na bawal silang pumasok kung hindi sila kamag-anak ng patay. Pero hindi na nila ito napigilan. Ikinabigla ni Annalyn nang tanggalin niya ang puting tela at bumungad sa kanya ang bangkay ni Irene. Napaiyak si Annalyn nang makita niya ang bangkay ni Irene. Hindi niya akalain na magagawa ni Doc Carlos ang patayin ito. At lalo siyang nag-alala para sa nanay Lynette niya dahil baka gawin din ni Carlos ang ginawa kay Irene. Galit na tinanong ni Annalyn si Empoy kung bakit nila tinatago ang bangkay ni Irene at naitanong din niya kung sino ang nag-utos sa kanila na i-cremate ang bangkay ni Irene. Sinabi ni Empoy na si Carlos Benitez ang nag-utos sa kanila at binayaran sila nito. Kaya agad tinawagan ni Annalyn si Joyce para sabihin na nakita na nila ang bangkay ng kaibigan niyang si Irene. Samantala sa rest house na pinagdalhan ni Carlos kay Lynette, gumawa naman ng paraan si Lynette kung papaano niya matatanggal ang pagkakatali sa mga kamay niya. Dahan-dahan niya itong nakakala sa kamay niya nang hindi alam ni Carlos. Kaya nagkunwari siya kay Carlos na pinapatawad niya na ito at naiintindihan niya kung bakit niya ito nagawa. Ikinatuwa naman ito ni Carlos kaya nilapitan niya si Lynette. Masaya siya dahil naiintindihan na siya ni Lynette. Ang hindi niya alam, paraan lang ito ni Lynette para lumapit sa kanya si Carlos. Habang kinakausap siya ni Lynette, inaabot niya ang plato sa ibabaw ng mesa at nang makakuha ng tiyempo si Lynette kay Carlos, sinabi niya na, "Pero Carlos, wala ka pa rin binatbat," at sabay pinalo ni Lynette sa ulo si Carlos dahilan para masaktan niya si Carlos at tuluyang makalabas ng kwarto si Lynette. Tumakbo siya sa baba pero pagdating niya sa pintuan ay nakalak ito dahilan para hindi siya makalabas ng bahay. Maya-maya sinundan siya ni Carlos sa baba at galit na galit ito kay Lynette. Ikinatakot naman ito ni Lynette dahil ngayon niya natutuklasan kung anong klaseng meron sa pagkatao ni Carlos. Makatakas kaya si Lynette kay Carlos? Malaman kaya nila Annalyn kung saan dinala ni Carlos ang nanay Lynette niya? Sabihin kaya ni Zoe ang totoo kila Annalyn? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.